Magandang umaga po sa ating lahat. Welcome po sa ating program, Salita ng Buhay, at salamat po sa mga kapastoran, mga um, Baptist churches sa buong Pilipinas at opportunity na makapagbigay ng mensahe sa umagang ito. Ang aming celebration for the month of July ay Pastor's Wife Appreciation Sunday since the birthday po ng asawa ko. At gusto ko po magbigay ng mensahe tungkol po sa isang babae sa Old Testament na siya po ay outstanding woman. Although marami naman mga babae sa Old Testament na yung kanilang contribution naging sila po ay naging bahagi na ng history ng Israel, katulad ni Ruth, ni Esther, at marami pang mga kababaihan sa Old Testament, even in the New Testament, na talagang ang kanilang buhay ay naging blessing at nakatatak sa bawat churches sa panahon ni Pablo, even si Aquila at yung si Priscilla, talagang grabe yung kanilang ginawa sa gawain ng Panginoon. But gusto ko po ibalik po tayo sa ating pag-aralan tungkol po sa isang babae sa Old Testament. Ang pangalan po si Abigail. Abigail, yun pong ating pag-aralan sa umagang ito. Since always na pinangaralan natin yung mga pastors, ngayon ibigay natin yung mensahe para sa ating mga asawa. Nagkaroon po kami ng Pastor's Wife Appreciation Sunday. So, tamang-tama yung aking dadalhin sa umagang ito is the life of Abigail. So, bago po tayo mag-umpisa, yung mag-start, manalangin tayo sa Panginoon. Panginoon, salamat po sa umagang ito na binigay niyo po sa amin na makapag-pabulay-bulay ng buhay ng isang magigiting na babae, na isa po siya na naging example sa buhay po ni David, at hindi po nangyari ang dapat mangyari because of her courage, because of her humility, because she has an intelligent spirit, at mayroong magandang ginawang kabutihan sa buhay po ni David, at nung hindi pa siya hari, at sa kanyang ang asawa na si Nabal, na kahit evil in his doings, but still she kept faithful sa kanyang responsibilidad. Panginoon, gamitin niyo pong lingkod niyo sa pangalan ni Jesus. Amen. So the life of Abigail, 1 Samuel chapter 23. Dito po yung ating pag-aaralan, yung ating topic, rather chapter 25, 1 Samuel chapter 25. So basahin ko, pero hindi naman natin lahat na mabasa to kasi composed of 44 verses. So basahin ko lang yung description ni Abigail at yung kanyang husband na si Nabal. So nung si Samuel ay namatay na, at beginning from verse 1 of 1 Samuel chapter 25, and Samuel died, and all Israelites were gathered together and lamented him and buried him in the house of Ramah. And David arose and went down in the wilderness of Paran. So ang background nito, si David ay he was sought by King Saul, because King Saul knew that the kingdom of Saul ay ibibigay na sa kay David, because si Saul ay hindi po siya naging example na hari sa Israel. Siya po ay disobedient sa mga pamantayan,
tungkol po sa pag-offer niya ng mga offering na hindi po dapat ang hari ang mag-offer. Dapat designation yan ng isang priest. At maraming beses na siya po ay dinisobey ang Panginoon. No? He was instructed by Samuel to utterly destroy the Amalekites and the enemies, at lahat ay dapat walang natira. Pero ang ginawa ni Saul ay pinatay niya yung mga kalalakinhan at yung mga iba pang mga inhabitants sa lugar na sila po ay inatake nila yung I think Amalekites, pero he spared the sheep, na talagang hindi niya sinunod yung command ng Diyos. Nung dumating si si Samuel, narinig niya yung mga yawan ng mga sheep. At sabi ni Samuel, mayroon akong narinig na mga tupa. Ano ba ang bakit maraming tupa? At sabi ni Saul ay yan ay kinuha po namin sa kalaban at ito po ay i-offer namin sa Panginoon. Doon nagalit si Samuel at sabi na ni Samuel, obedient is better than sacrifice. So hindi po porke na nagbigay ka ng handog sa Panginoon, pero nag-disobey ka naman. So importante is yung obedience po natin. So maraming beses na si King Saul ay nag-disobey sa Diyos. So he was rejected as a king at inanoint si David ng Panginoon, in front of his brother sa family ni Jesse. So yung storya, nung nalaman ni Saul na si David ay maging hari sa Israel, so he was sought by King Saul at si David ay wala na siyang magawa, is punta sa ng mga wilderness, cave, at siya po ay palaging inahunt ni King Saul. Pero since na hindi pa tulutan ng Diyos na siya ay ma-trap ni King Saul, so pumunta siya sa lugar ng cave, wilderness, at nagkaroon nawala na sila ng kanilang pagkain, or mayroon na silang food shortage because 400 men na mga kasama ni David, included yung mga another 200 na mga pamilya ng mga soldiers, at iba pang mga kasapi ng pamilya. So nagkaroon sila ng food shortage. So narinig niya na mayroong harvest, si Nabal sa lugar ng Carmel. At nung si Nabal ay mayroong mga servants na nagbabantay ng kanilang mga ships. So si David ay sila din ang protector. At since na alam ni David na siya po ay mayaman, nakalagay po sa verse 2, and there was a man in Maon whose possession were in Carmel, and the man was very great and had 3,000 sheep and 1,000 goats, and he was sharing his sheep in Carmel. Now the name of the man was Nabal, and the name of his wife Abigail. And she was a woman of a good understanding and a beautiful countenance, but the man was churlish and evil in his doing. So, sana po ang ating pag-aaral sa umagang ito at tungkol po sa buhay ni Abigail, the life of Abigail. Gusto ko bigyan ng focus yung buhay ni Abigail.
So, mayroong tatlo na makikita po natin sa buhay ni Abigail. Unang-una po, Abigail, she is an intelligent woman. She is an intelligent woman. Pangalawa, she is an important woman. Many times na na-mention yung pangalan niya at naging asawa siya ni later ni King David. Hindi pa siya hari ay nung namatay si Nabal ay David commune with Abigail ay naging asawa ni King David because Abigail, she is not a proper partner to Nabal because si Nabal ay a evil person, ill-mannered ang pagka-describe at saka si Nabal is a rude person. In spite of that, nanatili si Abigail naging asawa ni Nabal. I wonder why, bakit naging asawa sa ni Nabal since si Nabal ay ang kanyang personality, he is rude at evil in his doings. Kung tingnan po natin, maraming hindi maganda yung buhay ni Nabal. Siya po ay rough in temper, unfeeling, uncivilized, selfish, narrow-minded. Ito po si Nabal. So that's why malaking papel si Abigail sa buhay po ng kanyang asawa. At marami tayong matutunan dito na kahit ang kanyang husband ay evil, pero siya po ay naging matapat. Siya po ay understandable woman. So that's why he is an intelligent woman. She is a important woman. And pangatlo po, she is a inspiring woman. So ang nangyari nung pinadala ni David yung kanyang 10 young men na humingi ng ayuda or humingi ng yung pabor na bigyan sila ng kunting tulong kasi wala na silang makakain. So David knew na mayroon silang ginawang kabutihan nung sila po ay sa the mountain of Carmel na saan doon po si Nabal. At si Nabal, he was very rich. Mayroon po siyang 3,000 sheep at 1,000 goats at marami pang mga servants. So mayaman po siya. Generally speaking, yung tao kahit evil, maging successful siya sa material na bagay, pero sa harapan ng Diyos, siya po ay evil. Materially blessed, kasi kapag masipag ang tao, ay yayaman din siya. Pero sa material lang na bagay. Pero sa Panginoon, ay siya po ay, yung sabi diyan, foolish. Yung the rich young ruler, many times in example ng Panginoon na yung rich person sa Luke na he built greater at sabi niya sa kanyang sarili, eat and drink and be merry. Yung kayamanan niya na accumulate for all those years ay hindi niya rin napakinabangan. Ang sabi niya, yung kaluluwa ko ay okay na ito. Mayaman ako, so I will pull down my old barn and build greater. At sasabihin ko sa kaluluwa ko, eat, drink, and be merry. Pero sabi ng Panginoon, thou fool. Alam niyo yung pangalan ng yung rich ruler is fool. Yung mga mayaman na walang Diyos ay talagang fool sila. Kasi yung kayaman nila, yun po ang kanilang yung kayaman nila, yun po ang kanilang gods. Hindi naman masama na maging mayaman, pero kung kayamanan mo ay yun ang mapasama sa iyo,
ayan po ay naging gods mo. At sabi ng Bible, for the love of money is the root of all evil. So, to make the long story short, hindi po binigyan ng pabor ni Nabal ang mga pinadala ni David na 10 men, 10 young men na yun sana ang magdala ng mga tinapay, na mga wine, na mga pagkain sa mga kasamahan ni David sa wilderness. At pwede rin nasasabi niya na hindi ako magbigay. Pero ang itong nakakulungkot, nagbigay pa siya ng mga words na insulto si David. Ito po ang sabi ng ni Nabal sa mga young men. And Nabal answered David's servant and said, "Who is David? And who is the son of Jesse? There be many servants nowadays that break away every man from his master. Shall I then take my bread and my water and my flesh that I have killed for my sharer and give it unto the men whom I know not whence they be?" So grabe yung pang-insulto niya kay King David. Ito po si Nabal. He was a rude person, ill-mannered, selfish, lahat-lahat ng kasamahan na sa kanya. Meron ba kayong nakakilala na tao na rude? Parang si Nabal. So, ito po ang kanyang sinabi. Hindi na siya nagbigay ng mga tinapay, ng mga wine, raisin, kung ano pa, or sheep. Nagbigay pa siya ng mga words na yun ang nagalit ni David. Nung narinig ni David, ay hinanda niya ang kanyang mga soldado, yung mga kasamahan niya, because of that words, no? Sabi ng Bible, para hindi ka makapasama sa ibang tao, i-apply po natin yung Proverbs 15:1, a soft answer turns away wrath. In James chapter chapter 1, na dapat yung slow to anger, slow to wrath, slow to speak. Pero si Nabal, wala yun sa kanya kasi mayaman siya. Di ba may mga tao na mayaman na kapag nagsalita, parang hindi niya kinoconsider yung isang tao na tao din siya, na marupok, wow, na madali masaktan. Pero salamat na lang na handang-handa na si David na atakihin si Nabal, ang kanyang lugar. Pero yung asawa ay dali-dali na kinuha yung mga pagkain at dali-dali niya dinala sa kay King David. Or rather, hindi pa naman si David. At ang kanyang ginawa na heroic, na kapag hindi niya inunahan, malamang wala na si Nabal at ang kanyang mga servants. Kawawa, no? Because of his words, no? Being rude. Mga Kristiyano, huwag tayong magpadalos-dalos. Kung hindi ka na magbigay, so huwag ka na magsalita. So ang gagawin mo is, I will pray for you, but at this time, wala akong mabigay. So yun lang. Pero si Nabal, iba. Hindi niya siya nagbigay pa siya ng masasakit na salita. Mga Kristiyano, dapat iwasan natin yung mga attitude na hindi po ayon sa Biblia. Yung Kristiyano dapat magpakumbaba. Yung Kristiyano is understandable. Salamat na lang si Abigail, siya po ay intelligent woman. Siya po ay important woman, siya po ay inspiring woman. Tingnan po natin yung ginawa ni Abigail. Nung narinig po ng isang young man na servant ni Abigail, pinuntahan niya si Abigail, dali-dali na kinuha ni Abigail yung mga pagkain. So, verse 14, but one of the young men told Abigail, Nabal's wife, saying, "Behold, David sent messenger out of the wilderness to salute our master, and railed on them. But the men were very good to us." He's talking to the men na pinadala ni David, "and we were not hurt.
neither missed way anything along, as were conversant with them. When we were in the fields, they were all a wall upon us both night and day, and all the while we were with them keeping the sheep. Now therefore know, consider what thou wilt do, for evil is determined against our master and against all his household, for he is such a son of Belial. So yung description po ni Nabal, sons of Belial, unsaved, uncivilized, that a man cannot speak to him. Verse 18, ito po ang kagipingan na ginawa ni Abigail. Then Abigail made haste and took 200 loaves. Talagang nagpa-deliver si Abigail ng tinapay. Baka may bakery po si Abigail, no? And 2 bottles of wine. Itong wine na to, I believe, ito po ay jar. And 5 sheep of ready to dress. 5 sheep or 5 sheep. Ibig sabihin nasa oven na, ready to eat na lang. And 5 measure parched corn, mga corn, 100 cluster of raisin, 200 cakes of figs, and laid him on the ass. And she said unto her servant, Go on before me, behold, I come after you, but she told not her husband Nabal. So hindi yan na pinaalam si Nabal because ang kanyang husband ay siya po ay inconsiderate. Siya po ay poor of understanding. Mayaman siya pero wala po siyang compassion at hindi niya naintindihan kung anong sinasabi niya. So now David had said, Surely in vain I have kept all this fellow at the wilderness, so that nothing was missed of all that pertained unto him. He hath requited me evil for good. So nagalit na si David. But ang ginawa ni Abigail ay talagang nakaka-bless. So, and more also do good unto the enemies of David, if I leave all that pertain to him. By the morning light, any that visit against the wall. And when Abigail saw David, she hasted and lighted of the ass, and fell before David on her face, and bowed herself to the ground, and fell at his feet. Humility. Ang makikita po natin dito, si Abigail ay humble siya. Kahit siya po ay kung tingnan mo natin, siya na lang ang nagbigay ng kanyang in behalf of her husband, inamin niya yung ginawa ng kanyang husband. He fell at his feet and said, Upon me, my Lord, upon me, let this iniquity be. Ako na ang mag-amin ng kasalanan ng aking husband. I pray thee, speak in thine audience and hear the words of thine handmaid. And let not my Lord, I pray thee, regard this man of Belial, even Nabal, for his name is, so is Nabal in his name, and fully with him. But I thine handmaid, so not the young man of my Lord, whom thou didst send. Now therefore, my Lord, as the Lord liveth, as thy soul liveth, seeing the Lord hath withhold thee from coming to shed blood, and from avenging thyself with from thine own hand, so let thine enemies, they that seek evil to my Lord, be as Nabal. Kung tingnan po natin yung courage, yung humility na makikita po natin kay Abigail, hindi lang po siya maganda kasi yung pag-describe dito po kay Abigail, she is a woman of good understanding, no? Brain and beauty si Abigail at a beautiful countenance. Tiningnan ko yung mukha ni Abigail, although walang namang camera noon, pero siguro na-describe lang ng Google kung ano talaga yung beauty ni Abigail. Talagang maganda. Talagang maganda siya. Hindi lang siya maganda, she is a good a woman of good understanding. Intelligent woman, she is an important woman sa buhay po ni David at she is a inspiring woman. Hindi po siya
hindi po siya nakita natin na hindi po siya nagkaroon ng yung blaming sa buhay ni kanyang asawa na si Nabal, but nevertheless siya po ay nag-appeal kay David at pinabayaan ni David ang kanyang mga words at pinakinggan siya ni David at na-convince si David, to make the long story short, ay na-appease yung galit ni David. And after 10 days, alam nyo, nung sinabi ni Abigail na yun ang gawin sa kanya ni David, ang nangyari, si Nabal ay nagiging stone. But sa verse 13 of 25 1 Samuel, verse 37 rather, but it came to pass in the morning when the wine was gone out of Nabal and his wife had told him these things, that his heart died within him and he became a stone. Na stroke, no? I think na nagkaroon ng symptoms si Nabal sa stroke at na heart attack. Wala naman sa Bible pero na-imagine ko lang, no? And it came to pass about 10 days after that the Lord smote Nabal and he died at namatay. So, tama ang sabi ng Biblia. Vengeance is mine, saith the Lord of hosts. Huwag kang magganti. Ang Diyos ang bahala. After na narinig ni David na namatay si Nabal, he was with his an idea to commune with Abigail. At grabe si David, naging asawa niya pa si Abigail. Kasi maganda na, a woman of good understanding. So yun po ang ating mensahe sa umagang ito. Sana mayroon kayong napulot sa buhay ni Abigail. The life of Abigail, she is an intelligent woman. So hanap kayo ng intelligent woman katulad ni Abigail. Pangalawa, she is, ano po yung ang pangalawa? Nakalimutan nyo na? Yung buhay po ni Abigail ay hindi lang po siya intelligent, important pa siya sa buhay ng kanyang asawa at sa buhay ni David. At sa buhay po natin, naging important siya. Kayo po importante din sa harapan ng Diyos. And she is an inspiring woman. Salamat. May the Lord bless us today.